Ikasyam kabanata, mga dahilan para sa rapture. Ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng kaunawaan sa ilang dahilan kung bakit naganap ang rapture. Titingnan natin ang 8 sa mga kadahilanang iyon sa kabanatang ito. 1. Pinoprotektahan ng Diyos ang mga mananampalataya mula sa kanyang poot. Sa 7 kabanata ng aklat na ito, nalaman mo na pinrotektahan ng Diyos ang mga mananampalataya mula sa kanyang galit noon. Noong baha, pinrotektahan niya si Noe, ang kanyang pamilya at ang mga hayop sa arka. Sa 600 taon ng buhay ni Noe, sa 2 buwan, sa 17 araw ng buwan, ng araw na yaon ay bumukas ang lahat ng bukal ng malaking kalaliman at nabuksan ang mga bintana ng langit. Nang araw ding yaon, si Noe at si Sem, si Ham at si Japhet na mga anak ni Noe at ang asawa ni Noe at ang 3 asawa ng kaniyang mga anak na kasama nila ay nagsipasok sa daong nang magkagayoy kinulong siya ng Panginoon sa lupa. At lumutang ang barko sa ibabaw ng tubig. Genesis 7, 11, 13, 16, 18. Nang wasakin niya ang Sodoma at Gomora, pinrotektahan niya si Lot at ang kaniyang mananampalataya na pamilya. Nang sumapit ang umaga, pinabilis ng mga anghel si Lot na sinasabi, "Bumangon ka! Kunin mo ang iyong asawa at ang iyong 2 anak na babae na naririto, baka ikaw ay malipol sa kasamaan ng bayan." Pero nagtagal siya, at hinawakan ng mga lalaki ang kanyang kamay, ang kamay ng kanyang asawa, at ang mga kamay ng kanyang 2 anak na babae, na si Yahweh ay naawa sa kanya, at inilabas nila siya, at inilagay sa labas ng bayan. Pagkatapos ay nagpaulan si Yahweh sa Sodoma at Gomora ng asupre at apoy mula kay Yahweh mula sa langit. Genesis 11, 15 hanggang 16, 24. Ang rapture ay isang katulad na uri ng kaganapan. Sa panahon ng pagdagit, inalis ng Diyos ang mga taong naglagak ng kanilang pananampalataya kay Jesus upang protektahan sila mula sa kanyang galit. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang mga mananampalataya ay hindi para sa poot ng Diyos. Iba ang pakikitungo ng Diyos sa mga mananampalataya at hindi mananampalataya sa panahon ng poot. Hintayin mo ang kanyang anak mula sa langit, na kanyang binuhay mula sa mga patay, si Jesus, na magliligtas sa atin mula sa darating na galit. Unang Tesalonica 1:10. Sapagkat pinili ng Diyos na iligtas tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, hindi para ibuhos ang kanyang galit sa atin. Namatay si Kristo para sa atin, upang patay man tayo o buhay sa kanyang pagbabalik, mabuhay tayong kasama niya magpakailanman. Unang Tesalonica 5, 9 hanggang 10 New Living Translation. Sa mga kasulatang iyon, sinasabing iniligtas ni Jesus ang mga tao mula sa poot. Sino ang nakatagpo ng mga raptured na tao sa mga ulap? Si Jesus iyon. Bakit sila na-rapture noong una? Dahil naglagak sila ng kanilang pananampalataya kay Jesus. Kaya paano natin malalaman na pinoprotektahan ng Diyos ang mga mananampalataya na na-rapture mula sa kanyang poot? Sa Biblia, ang mga mananampalataya ay madalas na tinatawag na nobya ni Kristo. Ang relasyon ng mga mananampalataya kay Jesus ay katulad ng relasyon ng mag-asawa. Ito ay kilalang-kilala at personal at puno ng pagmamahal. Habang ang mga raptured na tao ay nasa langit, ang isang kaganapan na kanilang nakikibahagi ay ang kasal ng kordero. Sapagkat ikaw ay aking pinakasalan sa isang asawa, upang ikaw ay maiharap kong isang dalisay na birhen kay Kristo. 2 Korinto 11:2. Tayo ay magalak at lubos na magalak at ibigay natin ang kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat ang kasal ng kordero ay dumating na at ang kanyang asawa ay naghanda ng kanyang sarili. Ibinigay sa kanya na magbihis siya ng maliwanag, dalisay, pinonglino,
sapagkat ang pinong lino ay ang mga matuwid na gawa ng mga banal. Apokalipsis 11:7-8. Ang kordero ay isang pagtukoy kay Jesus at sa kanyang pagkilos ng pag-aalay ng kanyang sarili para sa ating mga kasalanan. Bago dumating si Jesus, ang mga Israelita ay nag-alay ng mga tupa para magbayad sala para sa kanilang mga kasalanan. Si Jesus ang pinaka-perpektong kordero. Ngayon, hindi ka maaaring magkaroon ng kasal kung walang nobya. Ipinagdiriwang nila ang pagiging kasal ni Jesus sa mga mananampalataya na dinala at nabuhay na mag-uli sa pagdagit ang kanyang nobya. Kung hahanapin natin ang mga kasing kahulugan para sa asawa, makakakuha tayo ng mga salita tulad ng pag-iingat, tagapangasiwa, pangalagaan, at panghawakan ng mahigpit. Tunay na pinoprotektahan ni Jesus ang lahat ng kanyang tinipon sa kanyang sarili sa pagdagit. 9.2. Pinatutunayan ng Diyos na siya ay umiiral. Ang isa pang paraan na ginagamit ng Diyos ang rapture at ang mga darating na kaganapan ay upang tulungan kang makita ang kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan at sa gayon ay maniwala sa lahat ng kanyang ginawa para sa iyo. Ang mga tanda at kababalaghang ito, gaya ng tawag sa kanila ng Biblia, ay nakatulong sa maraming tao na maniwala kay Jesus sa panahon ng kanyang ministeryo. Ang mga mahimalang palatandaan at kababalaghan ay kung paano natin malalaman na ang isang bagay ay mula sa Diyos at hindi mula sa tao. Direktang itinuturo nila ang Diyos dahil siya lamang ang may kakayahang gawin ang mga ito. Sa huling banal na kasulatan sa ibaba, ang mga pagtukoy sa Kanya at sa taong ito ay mga pagtukoy kay Jesus. Bayan ng Israel, makinig! Ang Diyos ay hayagang nag-endorso kay Jesus na Nazareno sa pamamagitan ng paggawa ng makapangyarihang mga himala, kababalaghan at mga tanda sa pamamagitan niya gaya ng alam mo. Gawa 2:22 bagong buhay na pagsasalin. Ngunit sa karamihan, marami ang naniwala sa Kanya. Sinabi nila, pagdating ng Kristo, hindi ba siya gagawa ng higit pang mga tanda kaysa sa ginawa ng taong ito? Juan 7:31. Maging ang mga alagad ng Diyos ay nakumbinsi dahil sa mga tanda ni Jesus. Ang pasimula ng kaniyang mga tanda ay ginawa ni Jesus sa Kana ng Galilea at inihayag ang kaniyang kaluwalhatian. At ang kaniyang mga alagad ay naniwala sa kaniya. Juan 2:11. Dito pa nga natin makikita na ang apostol na si Pablo ay nakagawa ng mga himala at kababalaghan upang ipakita ang Espiritu ng Diyos at dalhin ang mga tao sa Diyos. Ngunit hindi ako nangahas na ipagmalaki ang anumang bagay maliban sa ginawa ni Kristo sa pamamagitan ko, na dinadala ang mga hentil sa Diyos sa pamamagitan ng aking mensahe at sa paraan ng paggawa ko sa kanila. Nakumbinsi sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mga mahimalang tanda at kababalaghan at ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Sa ganitong paraan, lubos kong naipahayag ang mabuting balita ni Kristo mula sa Jerusalem hanggang sa Ilirico. Mga Romano 15:18-19 na bagong buhay na pagsasalin. Noong panahon ng lumang tipan nang ang Israel ay nasa ilalim ng pagkabihag sa Ehipto, gumamit ang Diyos ng mga tanda at kababalaghan upang ipakita sa paraon ng Ehipto na siya nga ay Diyos. Kita mo, hiniling ni Moises kay Faraon na palayain ang mga Israelita sa awtoridad ng Diyos. Hindi kilala ni Faraon ang Diyos. Ang mga palatandaan at kababalaghan ay kung paano ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili kay Paraon. Hindi rin talaga kilala ng mga Israelita ang Diyos. Ang 10 salot na ipinadala ng Diyos laban kay Paraon ay nakatulong sa mga Israelita na makita kung gaano kalakas ang Diyos. Nakatulong ito sa kanila na magtiwala sa Kanya. Magtiwala na aalisin niya sila sa pagkabihag.
Narinig ba ng isang bayan ang tinig ng Diyos na nagsasalita mula sa gitna ng apoy gaya ng iyong narinig at nabuhay? O sinubukan ba ng Diyos na yumaon at kumuha ng isang bansa para sa kanyang sarili mula sa ibang bansa? Sa pamamagitan ng mga pagsubok, sa pamamagitan ng mga tanda, sa pamamagitan ng mga kababalaghan, sa pamamagitan ng digmaan, sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay, sa pamamagitan ng unat na bisig, at sa pamamagitan ng mga dakilang kakilabutan, ayon sa lahat ng ginawa ni Yahweh na iyong ginawa ng Diyos para sa iyo sa Ehipto, sa harap ng iyong mga mata? Ipinakita ito sa iyo upang malaman mo na si Yahweh ay Diyos. Walang ibang tao maliban sa Kanya. Deuteronomio 4:33-35. Matapos ilabas ng Diyos ang mga Israelita mula sa pagkabihag, patuloy na ipinakita ng Diyos sa kanila ang mga tanda at kababalaghan upang makatulong na palakasin ang kanilang pananampalataya. Ang isang maluwalhating halimbawa nito ay ang araw-araw na paglalaan ng Diyos para sa kaniyang bayan. Araw-araw, ang pagkain mula sa langit na tinatawag na manna ay lumalabas sa lupa para tipunin nila. Inihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa kanila araw-araw. Nang magkagayoy sinabi ng Panginoon kay Moises, "Narito, ako'y magpapaulan ng tinapay mula sa langit para sa iyo, at ang bayan ay lalabas at mamumulot ng isang araw na bahagi araw-araw upang aking subukin sila kung sila'y lalakad sa aking kautusan o hindi." Tinawag ng sambahayan ni Israel ang pangalan nito na manna, at ito ay parang buto ng kulantro, puti. At ang lasa nito ay parang ostiya na may pulot. Ang mga anak ni Israel ay kumain ng manna sa 40 taon, hanggang sa sila'y dumating sa isang tinatahanang lupain. Exodo 16:4-31-35. Ang mga tanda at kababalaghan na ginawa ng Diyos para sa mga Israelita ay nakatulong din sa ibang grupo ng mga tao na maniwala sa Diyos. Ang kasulatang ito ay naghahayag ng pag-uusap ni Rahab, isang patutot sa lungsod ng Jericho, sa 2 Israelita na ipinadala upang tiktikan ang lungsod bago ang pagsalakay. Sinabi niya sa kanila na ang takot ay dumating sa lahat ng mga naninirahan sa lungsod dahil alam nila ang lahat ng ginawa ng Diyos para sa mga Israelita. Binanggit niya ang himala ng Diyos sa pagpapatuyo ng dagat na pula. Alam nila na ang Diyos ay kasama ng mga Israelita. Alam nila na ang Diyos ng Israel ay ang Diyos ng langit at lupa. Gumagamit ang Diyos ng mga tanda at kababalaghan upang ihayag ang kanyang sarili sa lahat ng tao. Bago sila humiga, lumapit siya sa kanila sa bubong. At sinabi niya sa mga lalaki, "Talastas ko na ibinigay sa inyo ng Panginoon ang lupain, at ang takot sa inyo ay dumating sa amin. At ang lahat na nananahan sa lupain ay nangatunaw sa harap ninyo. Sapagkat aming narinig kung paanong tinuyo ng Panginoon ang tubig ng dagat na pula sa harap ninyo nang kayo'y lumabas sa Ehipto. At kung ano ang ginawa ninyo sa 2 hari ng mga Amorheo na nasa dako roon ng Jordan, kay Sihon at kay Og na inyong lubos na nilipol. Pagkarinig namin nito, ang aming mga puso ay natunaw at wala ng espiritu sa sinumang tao dahil sa inyo, sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos, Siya ang Diyos sa langit sa itaas at sa lupa sa ibaba." Josue 2:8-11. Ang rapture ay dapat makatulong sa iyo na makita na mayroong isang makapangyarihang Diyos sa langit. Isang Diyos na namamahala sa mga gawain ng sangkatauhan at isa na pananagutan nating lahat. Sapagkat nasusulat, "Buhay ako," sabi ng Panginoon, "sa akin ay luluhod ang bawat tuhod." Bawat dila ay magtatapat sa Diyos, kaya't ang bawat isa sa atin ay magsusulit ng kaniyang sarili sa Diyos. Mga Romano 14:11-12. Ang mga mahimalang bagay na nakikita mong nangyayari
ay parang pagtatapos ng isang kamangha-manghang palabas ng paputok. Ipinakikita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan para makita ng lahat upang makilala siya ng lahat. Ito na ang iyong huling pagkakataon na maligtas. Gumawa ng desisyon ngayon. Huwag mong hintayin ang bukas dahil ang bukas ay hindi garantisado para sa iyo. Sa paggawa ng sama-sama, ipinamamanhik din namin na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan, sapagkat sinasabi niya, "Sa panahong katanggap-tanggap ako ay nakinig sa inyo. Sa araw ng kaligtasan tinulungan kita. Narito, ngayon ang katanggap-tanggap na panahon. Masdan, ngayon ang araw ng kaligtasan." 2 Korinto 6:2. Alam ko na ang rapture ng mga mananampalataya ni Jesus ay makikilala bilang ang pinakadakilang evangelical event sa kasaysayan. Sinasabi sa atin ng Biblia na milyon-milyong tao ang nakikilala si Jesus at naligtas pagkatapos mangyari ang pagdagit. Ito ay dahil ang rapture ay direktang tumuturo sa isang himala mula sa Diyos. Ang Diyos lamang ang may kakayahang alisin ang milyon-milyong tao sa planeta sa isang iglap. Sa banal na kasulatan sa ibaba, nakikita natin ang isang napakaraming tao sa harap ng trono ng Diyos at sa harap ni Jesus, ang Kordero. Sila ay mga taong naligtas mula sa panahong ito ng kapighatian. Mga taong naiwan na dumating upang ilagay ang kanilang pananampalataya kay Jesus. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, at narito, ang isang malaking karamihan na hindi mabilang ng sinuman mula sa bawat bansa at sa lahat ng mga lipi, mga bayan at mga wika na nakatayo sa harap ng luklukan at sa harap ng Kordero na nakadamit ng mapuputing damit na may mga sanga ng palma sa kanilang mga kamay. Sumagot ang isa sa mga matanda na nagsasabi sa akin, "Ang mga ito na nakadamit ng mapuputing damit, sino sila at saan sila nanggaling?" Sinabi ko sa kanya, "Panginoon, alam mo." Sinabi niya sa akin, "Ito ang mga nanggaling sa malaking pagdurusa. Hinugasan nila ang kanilang mga damit at pinaputi ang mga ito sa dugo ng Kordero." Apokalipsis 7:13-14. Hayaang ang pandaigdigang tanda at himala ng rapture ay magpasiklab ng apoy at pagnanais sa loob mo na makilala si Jesus at maniwala na siya ay namatay upang iligtas ka. Tumawag sa pangalan ni Jesus ngayon at maligtas. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ni Yahweh ay maliligtas. Sapagkat sa bundok ng Sion at sa Jerusalem ay magkakaroon ng makatatakas, gaya ng sinabi ng Panginoon, at sa mga nalabi, yaong mga tinawag ng Panginoon. Joel 2:31-32. 10.3. Binibigyan ka ng Diyos ng pangwakas na babala. Nais ng Diyos na ang lahat ay maligtas, at ang rapture ay hudyat na ito na ang iyong huling pagkakataon. Sa tingin ko, ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nangyari ang rapture. Ang Panginoon ay hindi mabagal tungkol sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng iba na kabagalan. Datapuwat siya'y nagtitiis sa atin na hindi ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. 2 Pedro 3:9. Nais ng Diyos na lahat ay magsisi o tumalikod sa kanilang makasalanang mga landas. Naghihintay siyang patawarin ka. Kailangan mo lang hilingin sa Kanya. At kapag pinatawad ka ng Diyos, hindi na niya aalalahanin ang mga kasalanan mo sa Kanya. Sabihin mo sa kanila, "Buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, wala akong kaluguran sa kamatayan ng masama. Ngunit ang masama ay tumalikod sa kanyang lakad at mabuhay." Tumalikod sa iyong masasamang lakad. Sapagkat bakit kayo mamamatay, sambahayan ni Israel?
Muli, kapag sinabi ko sa masama, ikaw ay tiyak na mamamatay. Kung siya'y tumalikod sa kaniyang kasalanan at gagawa ng matuwid at matuwid. Kung isauli ng masama ang sangla, ibalik ang kaniyang kinuha sa pamamagitan ng pagnanakaw. Lumakad sa mga palatuntunan ng buhay na hindi gumagawa ng kasamaan. Siya ay tiyak na mabubuhay. Hindi siya mamamatay. Wala nang aalalahanin laban sa kanya ang mga kasalanan niyang nagawa. Ginawa niya ang ayon sa batas at tama. Siya ay tiyak na mabubuhay. Gayon may sinasabi ng mga anak ng iyong bayan, ang daan ng Panginoon ay hindi matuwid. Ngunit para sa kanila, ang kanilang paraan ay hindi patas. Ezekiel 33, 11, 14 hanggang 17. Mahal ng Diyos ang bawat taong nilikha niya. Nilikha niya ang bawat isa sa atin. Mahal niya ang bawat isa sa atin. Ibig sabihin, mahal ka niya. Hindi ito ang uri ng pag-ibig na lubos nating naiintindihan. Ang Diyos ay nagmamahal ng walang kondisyong pag-ibig. Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng pagpapadala kay Jesus upang mamatay para sa iyo habang ikaw ay makasalanan pa. Ang Diyos ay hindi naglalagay ng anumang mga inaasahan sa iyo upang maging perpekto bago magkaroon ng isang relasyon sa Kanya. Sa katunayan, alam niyang imposible iyon. Sapagkat noong tayo ay mahina pa, si Kristo ay namatay para sa mga makasalanan, sapagkat ang isa ay halos hindi mamamatay para sa isang taong matuwid, ngunit marahil para sa isang mabuting tao ay may mga has na mamatay, ngunit ipinagtatagubilin ng Diyos ang Kanyang sariling pag-ibig sa atin na noong tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Mga Romano 5, 6 hanggang 8. Malamang na tinatanong mo, kung nagmamahal ang Diyos ng walang pasubali, bakit parang pinaparusahan niya ako? Iyan ay dahil ang pag-ibig ay isang aspeto lamang ng Diyos. Ang Diyos ay perpekto sa lahat ng paraan. Ibig sabihin, siya rin ay makatarungan, banal, at matuwid, sapagkat aking ipahahayag ang pangalan ni Yahweh. Iparangalan ang kadakilaan sa ating Diyos. Ang bato, ang kaniyang gawa ay sakdal, sapagkat lahat ng kaniyang mga lakad ay makatarungan. Isang Diyos ng katapatan na hindi gumagawa ng mali, makatarungan at tama siya. Deuteronomio 32, 3 hanggang 4. Dahil perpekto ang Diyos, kailangan niyang disiplinahin at ituwid ang mga mahal niya. At anong uri ng makalangit na ama siya kung hindi niya itinutuwid ang pag-uugali ng kanyang mga anak? Isang talagang kakilakilabot. Hindi iyon Diyos. Nais ng Diyos ang pinakamabuti para sa bawat isa sa kanyang mga anak. Gusto niya kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Ibig sabihin, mararanasan mo ang kanyang corrective discipline. Nakalimutan mo ang pangaral na nangangatuwiran sa iyo na parang mga bata, anak ko, huwag mong baliwalain ang pagkastigo ng Panginoon ni manghina kapag sinaway ka niya. Sapagkat ang iniibig ng Panginoon ay kaniyang dinidisiplina at pinarurusahan ang bawat anak na kaniyang tinatanggap. Mga Hebreo 12, 5 hanggang 6. Ang disiplina ay naglalayong ibalik ka sa Diyos. Tandaan na walang hindi perpekto ang makakapasok sa presensya ng Diyos, ang langit. Ibig sabihin hindi ka makapasok sa langit hanggat hindi ka perpekto. Newsflash, hindi ka magiging perpekto. Hindi ka perpekto noong ipinanganak ka, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga Romano 3:23. Gayunpaman, ipinadala ng Diyos ang perpektong kapalit para sa iyo. Ipinadala niya si Jesus. Kung gusto mong manirahan sa langit, kapag tiningnan ka ng Diyos, kailangan niyang makita si Jesus sa halip dahil perpekto si Jesus. Magagawa lamang iyon ng Diyos kung tinanggap mo at naniniwala kang namatay si Jesus para sa iyo.
sapagkat iniharap ng Diyos si Jesus bilang hain para sa kasalanan. Ang mga tao ay ginawang matuwid sa Diyos kapag sila ay naniniwala na si Jesus ay nag-alay ng kanyang buhay, nagbuhos ng kanyang dugo. Ang sakripisyong ito ay nagpapakita na ang Diyos ay naging patas nang siya ay nagpigil at hindi pinarusahan ang mga nagkasala noong nakaraan dahil siya ay nakatingin sa unahan at kasama sila sa kung ano ang kanyang gagawin sa kasalukuyang panahon. Ginawa ito ng Diyos upang ipakita ang kanyang katuwiran, sapagkat siya mismo ay makatarungan at ipinapahayag niya na ang mga makasalanan ay tama sa kanyang paningin kapag sila ay naniniwala kay Jesus. Mga Romano 3:25 hanggang 26 na New Living Translation. Ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa iyo na mukhang masama at kakilakilabot ay sa katunayan ay nangyayari para sa iyong kapakinabangan. Isipin ang isang paslit na humawak at kinuha ang steak knife ng kanyang ina sa hapagkainan. Agad namang magre-react ang ina at kukunin ang kutsilyo sa kanyang anak. Ngayon alam mo na ang paslit ay sisigaw at iiyak. Iyan ang ginagawa nila kapag kinukuha ng mga tao ang mga bagay mula sa kanila. Hindi nila naiintindihan na ang kutsilyo ay maaaring makasakit sa kanila o sa ibang tao. Kinuha ng ina ang kutsilyo dahil mahal niya ang kanyang anak. Nasa isip niya ang pinakamabuting interes niya. Alam mong hindi ito nakita ng paslit sa ganoong paraan. Ito ay katulad ng kung ano ang nangyayari sa iyo ngayon. Nais ng Diyos na ihulog mo ang steak knife. Ang kutsilyo ay kumakatawan sa lahat ng kasalanan sa iyong buhay. I-drop ito upang hindi mo nasaktan ang iyong sarili at ang iba. Sa tingin mo ba, gusto kong makakita ng masasamang tao na mamatay? Sabi ng soberanong Panginoon. Siyempre hindi. Nais kong talikuran nila ang kanilang masasamang lakad at mabuhay. Ezekiel 18:23 bagong buhay na salin. Isaalang-alang ang rapture na iyong huling pagkakataon upang gawing tama ang iyong sarili sa Diyos. Ito ay panahon ng pagsubok para sa iyo. Sino ang mas mahal mo, ang iyong sarili o ang Diyos? Kung gusto mong patuloy na matupad ang iyong sariling pansamantalang mahalay na pagnanasa, gugugol ka ng walang hanggan hiwalay sa Diyos. Piliin ang Diyos at mananatili kang walang hanggan sa kanyang mga pagpapala. Sinusubok ka ni Yahweh na iyong Diyos upang malaman mo kung iniibig mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Deuteronomio 13:3. Maraming beses na ginamit ng Diyos ang kanyang disiplina sa Biblia para tulungan ang mga tao na makita ang kanilang kasalanan at bumaling sa Kanya. Gusto niyang malaman mo na kailangan mo siya at hindi mo maililigtas ang iyong sarili, na mayroong walang hanggang kahihinatnan para sa pagiging makasalanan na hindi naligtas. Sa kasulatang ito, sinasamba ng mga Israelita si Baal, isang huwad na Diyos. Lubusan nilang tinalikuran ang Diyos na nagligtas sa kanila mula sa pagkabihag sa Ehipto at nagpapakain sa kanila ng manna mula sa langit araw-araw sa loob ng 40 taon. Hinayaan ng Diyos na samsam ng mga mananakop ang kanyang bayan at muling dalhin sila sa pagkaalipin. Ngunit pagkatapos ay pansinin kung ano ang ginawa ng Diyos. Nagpadala siya ng mga hukom upang iligtas sila dahil dumaing sila sa Diyos sa panahon ng kanilang pang-aapi. Ang mga anak ni Israel ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon at naglingkod sa mga Baal. At kanilang iniwan ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto at sumunod sa ibang mga Diyos, sa mga Diyos ng mga bayan na nasa palibot nila at yumukod sa kanila. At kanilang minungkahi si Yahweh sa galit. Nag-alab ang galit ni Yahweh laban sa Israel at ibinigay niya sila sa mga kamay ng mga mandarambong na nanakawan sa kanila. Ipinagbili niya sila sa kamay ng kanilang mga kaaway sa palibot
upang hindi na sila makatayo sa harap ng kanilang mga kaaway. Ang Panginoon ay nagbangon ng mga hukom na nagligtas sa kanila sa kamay ng nagsisisamsam sa kanila. Nang ang Panginoon ay magbangon ng mga hukom para sa kanila, ang Panginoon nga ay sumasa hukom at iniligtas sila sa kamay ng kanilang mga kaaway sa lahat ng mga araw ng hukom. Sapagkat nalungkot si Yahweh dahil sa kanilang pagdaing, dahil sa mga umaapi sa kanila at bumabagabag sa kanila. Ngunit nang ang hukom ay patay na, sila'y tumalikod at gumawa ng higit na kasamaan kaysa sa kanilang mga magulang sa pagsunod sa ibang mga Diyos, upang paglingkuran sila at yumukod sa kanila. Hindi nila itinigil ang kanilang ginagawa o tinalikuran ang kanilang matigas na paraan. Mga Hukom 2, 11 hanggang 12, 14, 16, 18 hanggang 19. Nais ng Diyos na humingi ka ng tulong sa Kanya kapag nahihirapan ka rin. Sa ulat na ito, nakikita natin ang propetang si Jonas na nangangaral sa lungsod ng Nineveh. Alam mo ba na ayaw ni Jonas na gawin ang atas na ito? Sinubukan niyang tumulak palayo sa Nineveh, ngunit hulaan mo kung ano ang nangyari? Nalulun siya ng malaking isda at dumura sa baybayin malapit sa Nineveh. Ayaw niyang pumunta dahil alam lang niyang magsisisi ang mga tao kung sasabihin niya sa kanila na darating ang paghatol ng Diyos. Ayaw ni Jonas na patawarin sila ng Diyos. Nais niyang parusahan sila ng Diyos dahil sa kanilang kasamaan. Madalas kaming magkatulad ni Jonah. Mabilis nating gustong makitang nakukuha ng iba kung ano ang darating sa kanila. Hindi iyon Diyos, bagaman. Nais niyang magsisi ang lahat. Iyan mismo ang ginawa ng Nineveh nang mangaral sa kanila si Jonas. Si Jonas ay nagsimulang pumasok sa lungsod na isang araw na paglalakbay at siya'y sumigaw at nagsabi, "Sa loob ng 40 araw, ang Nineveh ay mawawasak." Ang mga tao ng Nineveh ay naniwala sa Diyos at sila'y nagpahayag ng ayuno at nagsuot ng kayong magaspang mula sa kanilang pinakadakila hanggang sa kanilang pinakamaliit. Nakita ng Diyos ang kanilang mga gawa na sila'y tumalikod sa kanilang masamang lakad. Nagsisi ang Diyos sa kapahamakan na sinabi niyang gagawin niya sa kanila at hindi niya ginawa. Jonas 3, 4-5, 10. Ang lungsod ng Nineveh ay tumalikod sa kanilang masamang lakad, kaya't ang Diyos ay hindi nagdulot ng kapahamakan sa kanila pagkatapos ng lahat. Iyan ang pangako ng Diyos. Kung talagang nagsisisi ka sa iyong inasal at ayaw mo nang kumilos ng ganoon, kapag humingi ka ng tawad sa Diyos, patatawarin niya talaga. Ako ngayon ay nagagalak, hindi sa ikaw ay nalungkot, kundi dahil ikaw ay nalungkot hanggang sa pagsisisi. Sapagkat kayo'y napighati sa paraang makadiyos, upang kayo'y magdusa sa amin ng walang anuman. Sapagkat ang kalungkutan mula sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi sa kaligtasan na hindi nagdudulot ng pagsisisi, ngunit ang kalungkutan ng mundo ay nagbubunga ng kamatayan. 2 Korinto 7, 9-10. Ang rapture ay isang mahalagang pangyayaring hudyat na ang ikalawang pagparito ni Jesus ay mabilis na nalalapit. Pagkatapos ng rapture, mayroong isang panahon ng kapighatian na tumatagal ng 7 taon. Sa kasulatang ito sa ibaba, ang lahat hanggang sa siya ay gumawa ng isang matatag na tipan ay nangyari na. Ang 1 linggo ay isang panahon ng 7 taon, kaya ang 70 linggo ay 490 taon. Ang orasan na ito ay huminto sa ika-69 na linggo nang ang pinahiran ay pinutol. Huminto ito nang patayin si Jesus. Ang orasan na ito ay magsisimula muli kapag ang tipan o kasunduan ay ginawa sa Israel sa loob ng 1 linggo na 7 taon. 70 linggo ay itinakda sa iyong bayan at sa iyong banal na lungsod upang tapusin ang pagsuway at upang wakasan ang mga kasalanan at upang gumawa ng pagkakasundo sa kasamaan
at upang magdala ng walang hanggang katuwiran, at upang tatakan ang pangitain at hula, at upang pahiran ng langis, ang pinakabanal. Alam mo nga at unawain na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem hanggang sa pinahiran, ang prinsipe, ay magiging 7 linggo at 62 linggo. Ito ay muling itatayo na may kalye at muat kahit na sa mga oras ng kaguluhan. Pagkaraan ng 62 linggo, ang pinahiran ay ihihiwalay at hindi magkakaroon ng anuman. Ang mga tao ng prinsipe na darating ay wawasakin ang lungsod at ang santuaryo. Ang wakas nito ay sa pamamagitan ng baha at ang digmaan ay magiging hanggang sa wakas. Natutukoy ang mga desolasyon. Makikipagtipan siya sa marami sa loob ng 1 linggo. Sa kalagitnaan ng linggo ay patigilin niya ang paghahain at ang paghahandog. Sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay darating ang isa na gumagawa ng paninira. At maging hanggang sa ganap na wakas, at ang tiyak na iyon, ang galit ay ibubuho sa tiwangwang. Daniel 24-27. Alam natin na ang taong nangangasiwa sa tipan ay ang Antikristo dahil sa ilang bagay. Una, sa banal na kasulatan na nabasa mo pa lang, sinabi sa kalagitnaan ng linggo ay itinigil niya ang mga paghahain at pag-aalay sa Diyos. Pagkatapos ay gagawa siya ng kasuklam-suklam sa templo na siyang nagwawasak dahil nilapastangan niya ito. Ang 1 linggo ay 7 taon, kaya ang kalagitnaan ng linggo ay 3.5 taon. Pagkatapos, sa banal na kasulatan sa ibaba, nakakakuha tayo ng higit pang detalye. Dahil ang sinabi mo ay isang sanggunian sa sinabi ng Israel. Pangalawa, lumalabas na ang tipan na ito ay ginawa sa kamatayan at Sheol sa ilalim ng mga kasinungalingan at maling pagkukunwari. Ang ibig sabihin ng Sheol ay impyerno. Sapagkat iyong sinabi, kami ay nakipagtipan sa kamatayan at kami ay nakipagkasundo sa Sheol. Kapag dumaan ang umaapaw na salot, hindi ito darating sa atin. Sapagkat ginawa naming kanlungan ang kasinungalingan at aming ikinubli ang aming sarili sa ilalim ng kasinungalingan. Ang iyong tipan sa kamatayan ay mawawalan ng saysay at ang iyong kasunduan sa Sheol ay hindi mananatili. Kapag ang nag-uumapaw na salot ay dumaan, ikaw ay yurakan nito. Isayas 28:15-18. Ngayon pangatlo, nalaman natin na ang pinunong ito na nagtatag ng kasuklam-suklam ay itinataas ang sarili at dinadakila ang sarili sa lahat ng Diyos. Ibig sabihin, ipinapahayag niya ang kanyang sarili bilang Diyos. Ang mga hukbo ay tatayo sa kaniyang bahagi at kanilang lalapastanganin ang santuaryo sa makatuwid bagay ang kuta at aalisin ang palaging handog na susunugin. Kung magkagayoy itatatag nila ang kasuklam-suklam na nakakasira. Gagawin ng hari ang ayon sa kanyang kalooban. Itataas niya ang kaniyang sarili at dadakilain ang kaniyang sarili sa ibabaw ng bawat Diyos at magsasalita ng mga kagila-gilalas na bagay laban sa Diyos ng mga Diyos. Siya ay uunlad hanggang sa maganap ang galit, sapagkat ang itinakda ay gagawin. Daniel 11:31-36. Sino ang nalaman mong ama ng kasinungalingan na nagsabing gusto niyang maging katulad ng Diyos? Ang impyerno ay nilikha para sa kanya at sa kanyang hukbo. Ito ay si Satanas. Matatagpuan ni Satanas ang Antikristo. Isipin mo siya bilang si Satanas sa laman. Iyan ang nakipag-ugnayan sa Israel at alam nila ito. Hindi sinasabi ng Biblia kung gaano katagal ang lumilipas sa pagitan ng rapture at kung kailan magsisimula ang kapighatian. Maaaring mangyari ito sa parehong araw o maaaring makalipas ang 1 taon. Batay sa nalaman natin tungkol sa baha at sa Sodoma at Gomora,
Asahan na ang tipan na iyon ay malagdaan ng napakabilis pagkatapos ng pagdagit. Matapos alisin ng Diyos ang mga matuwid, hindi na siya naghihintay na magpadala ng kanyang galit. Ito ay dapat magbigay sa iyo ng isang pakiramdam ng pangangailangan ng madaliang pagkilos. Mahalaga na maniwala ka kay Jesus bago ka mamatay na maaaring mangyari anumang oras. Kung isa ka sa iilan na nakaligtas sa kapighatian, kailangan mong maniwala bago bumalik si Jesus sa pagtatapos ng 7 taon na iyon. Ang sino mang hindi naniniwala ay itatapon sa lawa ng apoy. Tanging ang mga taong itinuring na matuwid, na naniniwalang si Jesus ay namatay para sa kanilang mga kasalanan, ang makakapasok sa kaharian ni Jesus sa lupa. Ito na ang iyong huling babala. Pakinggan ang babala gaya ng ginawa ng mga tao sa Nineveh. Maniwala ka na si Jesus ay namatay para sa iyo at hilingin sa Kanya na patawarin ka sa iyong mga kasalanan. 9.4. Tinutupad ng Diyos ang Kanyang mga pangako. Sa ilan sa mga pangunahing rapture na kasulatan sa Biblia, nalaman natin na tinutupad ng Diyos ang mga pangako noong dinala niya ang mga mananampalataya. Isa sa mga iyon ay ang pangako ni Jesus na babalik at tipunin ang kanyang mga tagasunod. Huwag hayaang mabagabag ang iyong puso. Maniwala ka sa Diyos, maniwala ka rin sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi, sinabi ko na sa iyo, maghahanda ako ng lugar para sa iyo. Kung ako'y yumaon at ipaghanda kayo ng isang dako, ako'y muling paririto, at kayo'y aking tatanggapin sa aking sarili, na kung nasaan ako, baka nandoon ka rin. Juan 14:1-3. Sa panahon ng kaniyang ministeryo sa lupa, madalas na binanggit ni Jesus ang tungkol sa langit. Siya ang nagsasalita sa mga talata sa itaas. Sinabi niya sa kanyang mga alagad na aalis siya, ngunit babalik siya para kunin sila. Habang naghihintay sila, dapat silang maaliw sa pagkaalam na naghahanda siya ng isang lugar para sa kanila upang manirahan kasama niya para sa kawalang hanggan. Ang isa pa ay ang pangako ng Diyos na bubuhayin ang mga mananampalataya na namatay na. Nagkaroon ng pag-aalala sa mga unang mananampalataya sa simbahan tungkol sa nangyari sa kanilang mga mahal sa buhay na naniwala kay Jesus, ngunit namatay na bago ang ikalawang pagparito ni Jesus. Iniisip nila kung bubuhayin ba silang muli at kung makikita pa ba nila sila. Sinabihan sila ni Apostol Pablo na maaliw sa pagkaalam na ang kanilang mga katawan ay bubuhaying muli at gagawing maluwalhati, bago, walang hanggan, walang kamatayang mga katawan sa pagdagit. Sa mga talatang ito, ang pagkakatulog ay nangangahulugang namatay. Datapuwat hindi namin ibig na kayo'y mangmang mga kapatid tungkol sa mga nangatutulog upang huwag kayong mga dalamhati gaya ng iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo ay naniniwala na si Jesus ay namatay at muling nabuhay, gayon din naman dadalhin ng Diyos ang mga natutulog na kay Jesus kasama niya. Ang mga patay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Pagkatapos tayong nangabubuhay, na natitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Unang Tesalonika 4:13-14, 16-17. Ang muling pagkabuhay ng mga patay na mananampalataya ay ang unang pangyayari na nangyari sa pagdagit. Pagkatapos, ang mga mananampalataya na nabubuhay sa lupa ay kinuha at sinalubong ang mga nabuhay na mag-uling mananampalataya at si Jesus sa mga ulap. Laging tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako. Ang rapture ay isang magandang halimbawa nito. Alamin na mapagkakatiwalaan mo ang Diyos dahil siya ay tapat na gawin ang sinasabi niyang gagawin niya. Alam mo nga na si Yahweh na iyong Diyos mismo ay Diyos, ang tapat na Diyos
na tumutupad ng tipan at pag-ibig sa 1,000 salinlahi sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad sa Kanyang mga utos. Deuteronomio 7:9. Sapagkat si Hesukristo, ang anak ng Diyos, ay hindi nag-aalinlangan sa pagitan ng oo at hindi. Siya ang ipinangaral namin ni Silas, Timoteo at sa inyo, at bilang panghuling oo ng Diyos, lagi niyang ginagawa ang kanyang sinasabi, sapagkat ang lahat ng mga pangako ng Diyos ay natupad kay Kristo na may matunog na oo. At sa pamamagitan ni Kristo, ang ating Amen, na ang ibig sabihin ay oo, ay umakyat sa Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. 2 Korinto 1:19-20 New Living Translation. Kung hindi pa nagaganap ang rapture, maaari ka pa ring isama sa mga pangakong ito mula sa Diyos. Kung ang rapture ay nangyari na at ikaw ay naiwan, maaari kang mapabilang sa ibang pangako mula sa Diyos. Iyan ang kanyang pangako ng buhay na walang hanggan sa mga naniniwala. Piliin lamang na maniwala sa ginawa ni Jesus para iligtas ang iyong kaluluwa. Na siya ay namatay para sa iyong mga kasalanan, bumangon mula sa libingan at naghahari sa langit. 5.5. Hinahayaan ng Diyos na maghari si Satanas sa lupa. Ang isa pang dahilan ng pagdagit ay ang pagpapahintulot ng Diyos na maghari si Satanas sa lupa hanggang sa bumalik si Jesus. Kinailangan niyang alisin ang mga mananampalataya para mangyari iyon. Nilikha ng Diyos ang isang maluwalhating anghel, si Lucifer, na lubos na pinahahalagahan, matalino at namuno sa iba pang mga anghel. Isang araw, naging mapagmataas si Lucifer at nagpasiya na maaari siyang maging katulad ng Diyos. Hindi lang niya inisip, naniniwala siyang kaya niya talaga. Noon nagkasala si Lucifer at naglunsad ng paghihimagsik laban sa Diyos. Si Lucifer ang pinahirang kerubin. Ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip. Pagkatapos, itinayo kita sa banal na bundok ng Diyos. Naglakad ka ng pataas at pababa sa gitna ng mga bato ng apoy. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin, hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Sa kasaganaan ng iyong komersyo, ang iyong loob ay napuno ng karahasan at ikaw ay nagkasala, kaya't itinaboy kita bilang marumi mula sa bundok ng Diyos. Ezekiel 28:14-16. Dito makikita natin ang ilan sa paghihimagsik na iyon. Si Michael at ang iba pang mabubuting anghel ay nakipagdigma kay Satanas at sa kanyang mga nahulog na anghel. Si Satanas, ang kalaban, ay nawala. Inihagis siya ng Diyos at ang iba pang mga rebeldeng anghel sa lupa. Mula noon, ang lupa ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas, ang dyablo, ang manlilinlang. Nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Michael at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma. Hindi sila nanaig. Wala nang nahanap na lugar para sa kanila sa langit. Inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na dyablo at Satanas, ang manlilinlang sa buong sanglibutan. Siya ay inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapon kasama niya. Apokalipsis 12:7-9. Maging si Jesus ay nagsalita tungkol kay Satanas na bumaba mula sa langit. Ang kanyang mga alagad ay namangha na nakapagpapalayas sila ng mga demonyo sa pangalan ni Jesus. Kita mo, si Satanas ay nasa ilalim pa rin ng awtoridad ni Jesus. Hindi mahalaga kung saan siya nakatira, langit o lupa, ang Diyos ang may kontrol. Ang 70 ay bumalik na may galak na nagsasabi, Panginoon, maging ang mga demonyo ay nagpapasakop sa amin sa iyong pangalan. Sinabi niya sa kanila, Nakita ko si Satanas na nahulog na parang kidlat mula sa langit. Lucas 10:17-18.
Hanggang sa rapture, si Satanas ay may access pa rin upang makapasok sa langit at makipag-usap sa Diyos. Sa katunayan, makikita mo mamaya sa kabanatang ito na kailangan niyang humingi ng pahintulot sa Diyos na guluhin ang mga tao ng Diyos. Nagbago ang lahat ng alisin ng Diyos ang kanyang mga mananampalataya sa panahon ng pagdagit. Noon nawala si Satanas sa lahat ng kanyang access sa langit. Sa kasulatan sa ibaba, sinabi sa atin ni Jesus na ito ay mangyayari. Sinabi ni Jesus na si Satanas ang tagapamahala ng mundong ito na ang lupa. Pagdating ng panahon ng paghatol sa lupa, palalayasin si Satanas mula sa langit. Dumating na ang panahon ng paghatol sa sanlibutang ito kung kailan palalayasin si Satanas ang pinuno ng sanlibutang ito. Juan 12:31 bagong buhay na pagsasalin. Natutunan mo na ang rapture ay nagbigay daan sa Diyos na hatulan ang mundo. Sa pag-alis ng mga mananampalataya, maaari niyang ipadala ang kanyang galit sa masasama sa pag-asang magsisisi sila. Kaya bakit pinahihintulutan ng Diyos na magmukmok si Satanas sa lupa? Si Satanas ay bahagi ng plano ng Diyos. Ilalabas ni Satanas ang lahat ng uri ng galit pagkatapos ng pagdagit. Tandaan na napopuot siya sa iyo dahil mahal ka ng Diyos at alam niyang kakaunti na lang ang natitira niyang oras sa lupa bago siya itapon sa impyerno. Kaya puno siya ng galit. Madalas ginagamit ng Diyos ang kaaway para tulungan ang mga tao na makita siya, ang kanyang katotohanan, at ang kanyang kabutihan. Alam mo na hindi lang si Satanas ang nilikha ng Diyos na pinalayas sa langit. Nang magkasala sina Adan at Eva, pinalayas sila sa hardin ng Eden, na kung saan ay talagang langit at inilipat sa lupa. Naglagay pa ang Diyos ng isang anghel upang bantayan at harangan ang daan pabalik sa hardin. Sinabi rin ng Diyos kina Adan, Eva at Satanas na magkakaroon ng patuloy na puot o puot sa pagitan nila, ngunit darating ang araw na dudurog ng tao ang ulo ni Satanas. Sa oras na iyon, sasagutin ni Satanas ang kanyang kasalanan at mga krimen at gugugol ng walang hanggan sa lawa ng apoy. Sa mga kasulatan sa ibaba, ang lalaki ay si Adan, ang babae ay si Eva, at ang ahas ay si Satanas. Sinabi ng Diyos, "Kumain ka ba mula sa punong kahoy na iniutos kong huwag mong kainin?" Sinabi ng lalaki, "Ang babae na ibinigay mong kasama ko ay nagbigay sa akin ng bunga ng puno at kinain ko." Sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, "Anong ginawa mo?" Sinabi ng babae, "Dinaya ako ng ahas at kumain ako." At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, "Sapagkat iyong ginawa ito, ikaw ay sumpain kay sa lahat ng hayop at sa lahat ng hayop sa parang. Ikaw ay pupunta sa iyong tiyan at kakain ka ng alabok sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Maglalagay ako ng puot sa pagitan mo at ng babae at sa pagitan ng iyong supling at ng kanyang supling. Dudurog niya ang iyong ulo at dudurog mo ang kaniyang sakong." Genesis 3:11-15. Sinabi ng Panginoong Diyos, "Narito, ang tao ay naging gaya ng isa sa atin na nakakaalam ng mabuti at masama. Ngayon, baka kaniyang iunat ang kaniyang kamay at kumuha rin ng sa puno ng kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman, kaya't pinaalis siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang bukirin ang lupa na pinagkunan sa kanya. Kaya pinalayas niya ang lalaki, at siya'y naglagay ng mga kerubin sa silanganan ng halamanan ng Eden at isang nagniningas na tabak na lumiliko sa lahat ng dako upang bantayan ang daan patungo sa punong kahoy ng buhay." Genesis 3:22-24. Ito ang parating kay Satanas. Alam niya ito. Mas alam niya ang salita ng Diyos kaysa sino man sa atin. Ganyan niya nagawang baluktutin ang salita ng Diyos at linlangin ang mga tao. Ganyan niya niloko si Eva. Sa tingin ko ito ay
Mas masahol pa para sa atin dahil si Satanas ay nagkaroon ng libu-libong taon upang basahin at pag-aralan ang lahat ng salita ng Diyos sa Biblia. Sa talatang ito, ang dyablo ay si Satanas at ang halimaw ay ang Antikristo. Ang dyablo na dumaya sa kanila ay itinapon sa dagat-dagatang apoy at asupre kung saan naroon din ang halimaw at ang bulaang propeta. Pahihirapan sila araw at gabi magpakailanman. Apokalipsis 20:10. Ginugol ni Satanas ang huling ilang libong taon sa pagsisikap na talunin ang Diyos at pigilan ang sarili niyang walang hanggang kaparusahan. Kita mo, iniisip pa rin ni Satanas na siya ay mananalo. Pagkatapos ng rapture at sa panahon ng kapighatian, hinahayaan ng Diyos si Satanas na magkaroon ng paraan sa sangkatauhan. Gayunpaman, hindi maaaring pamunuan ni Satanas ang lupa hanggang sa maalis ang lahat ng mananampalataya. Ang sinumang maglagay ng kanilang pananampalataya kay Jesus ay mabilis na mahahanap ang dyablo at ang kanyang mga kalokohan at hahadlang sa lahat ng kanyang mga plano. Ito ay isa pang dahilan kung bakit inalis ng Diyos ang mga mananampalataya upang si Satanas ay makapaghari. Sa kasulatan sa ibaba, si Apostol Pablo ay nagsasalita tungkol sa ikalawang pagdating ni Jesus. Sinabi niya na ang paghihimagsik ay unang nangyari at pagkatapos ay ang tao ng kasalanan, ang anak ng pagkawasak, ang isa na nagmamataas sa sarili laban sa Diyos, ang isa na tumatawag sa kanyang sarili na Diyos, at ang makasalanan ay nahayag. Well, dapat mong malaman sa ngayon na ang lahat ng iyon ay mga tagapaglarawan ng Antikristo, ang taong papet ni Satanas, ang pandaigdigang pinuno pagkatapos ng rapture. Sinasabi pa nga sa atin ito ng kasulatan. Ang kanyang pagdating ay ang paggawa ni Satanas na may lahat ng kapangyarihan at mga tanda. Ngayon mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagtitipon sa Kanya. Huwag hayaang linlangin ka ng sinuman sa anumang paraan, sapagkat hindi mangyayari malibang dumating muna ang paghihimagsik at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, ang sumasalungat at nagmamataas laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba, na anupat siya'y nauupo bilang Diyos sa templo ng Diyos, inilalagay ang kanyang sarili bilang Diyos. Ngayon, alam na ninyo kung ano ang pumipigil sa kanya, upang siya ay mahayag sa kanyang sariling kapanahunan, sapagkat gumagana na ang misteryo ng katampalasanan. Tanging may isang pumipigil ngayon hanggang sa siya ay maalis sa daan. Kung magkagayoy mahahayag ang tampalasan, napapatayin ng Panginoon sa pamamagitan ng hininga ng kaniyang bibig at lilipulin sa pamamagitan ng paghahayag ng kaniyang pagparito. Maging siya na ang pagdating ay ayon sa gawa ni Satanas na may lahat ng kapangyarihan at mga tanda at mga kahanga-hangang kasinungalingan. Ikalawang Tesalonica 2:1, 3-4, 6-9. Bago maihayag ang Antikristo ay may ibang kailangang mangyari muna. May isang pumipigil na inalis sa daan. Pagkatapos ang isang makasalanan, ang Antikristo ay nahayag. Nangangahulugan ito na pinipigilan ng pumipigil ang kapangyarihan ni Satanas. Isang bagay lamang na makapangyarihan ang makapipigil sa kasamaan. Ang pumipigil ay ang banal na Espiritu ng Diyos at ito ay nabubuhay sa loob ng lahat ng mananampalataya na dinala. Kaya inalis din ng Diyos ang mga mananampalataya para maghari si Satanas. Bakit hinayaan ng Diyos na maghari si Satanas? Dahil mahal ka ng Diyos, kaya nga. Ito ay upang matulungan kang bumaling sa Diyos at kay Jesus para sa iyong kaligtasan. Ang isang magandang halimbawa nito mula sa Biblia ay si Job. Si Job ay isang tao ng Diyos. Sinabi ng Diyos na walang katulad niya sa lupa. Isang araw tinanong ng Diyos si Satanas kung ano ang ginagawa niya sa lupa
at kung napansin niya ang kanyang lingkod na si Job. Sinabi ni Satanas na mayroon siya at sinabing si Job ay naniniwala lamang sa Diyos dahil pinagpala siya ng Diyos, na kung aalisin ng Diyos ang mga pagpapalang iyon, tiyak na tatalikuran ni Job ang Diyos. Ano sa palagay ang ginawa ng Diyos? Sa kasulatan sa ibaba, ang mga anak ng Diyos ay mga anghel. Ngayon sa araw na ang mga anak ng Diyos ay dumating upang ipakita ang kanilang sarili sa harap ni Yahweh, si Satanas ay dumating din sa gitna nila. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Saan ka nang galing?" Nang magkagayoy sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, "Mula sa parot parito sa lupa at sa paglalakad pataas at pababa doon." Sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Napag-isipan mo ba ang aking lingkod na si Job? Sapagkat walang gaya niya sa lupa, isang taong walang kapintasan at matuwid na may takot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan." Nang magkagayoy sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, "Natatakot ba si Job sa Diyos ng walang bayad? Hindi ba kayo gumawa ng bakod sa palibot niya at sa palibot ng kanyang bahay at sa palibot ng lahat ng mayroon siya? Sa bawat panig, iyong pinagpala ang gawa ng kaniyang mga kamay at ang kaniyang pag-aari ay dumami sa lupain. Ngunit iunat mo ngayon ang iyong kamay at hipuin mo ang lahat ng kaniyang tinatangkilik at itatakwil kaniya sa iyong muka." Job 1:6-11. Sige, baka subukin mo siya, sabi ng Panginoon kay Satanas. Gawin mo ang lahat ng gusto mo sa lahat ng pag-aari niya, ngunit huwag mo siyang saktan sa pisikal. Kaya umalis si Satanas sa presensya ng Panginoon. Job 1:12 New Living Translation. Hinayaan ng Diyos si Satanas na makipagkasundo kay Job. Alam kong medyo nakakagulat, pero ginawa niya ito para subukin si Job at ang kanyang pananampalataya. Para makita kung totoong mahal ni Job ang Diyos. Titingnan natin kung ano ang nangyari kay Job at kung paano siya tumugon ng detalyado sa Kabanata 36. Kung susumahin, nawala ang lahat kay Job. Ang lahat ng kaniyang mga anak na lalaki at babae ay namatay, ang lahat ng kaniyang mga alagang hayop ay namatay, at hinayaan pa nga ng Diyos na salakayin ni Satanas ang kalusugan ni Job. Sa lahat ng kakilakilabot na nangyari kay Job, tumanggi siyang sumpain ang Diyos. Sa lahat ng ito, si Job ay hindi nagkasala ni nagbintang sa Diyos ng maling gawain. Job 1:22. Nang magkagayoy sinabi ng kaniyang asawa sa kaniya, "Pinananatili mo pa ba ang iyong pagtatapat? Itakwil ang Diyos at mamatay." Ngunit sinabi niya sa kanya, "Nagsasalita ka gaya ng pagsasalita ng isa sa mga hangal na babae." Ano? Tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi ba tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job sa pamamagitan ng kanyang mga labi. Job 2:9-10. Ang kanyang pananampalataya ay nasubok at siya ay nakapasa. Pagkatapos, pinagpala ng Diyos si Job ng higit pa kaysa sa pinagpala niya noon. Ibinalik ng Diyos ang kanyang kalusugan, ang kanyang kayamanan at mga alagang hayop at ang kanyang pamilya. Sinusubukan tayo ng Diyos para magantihan niya tayo kapag nakapasa tayo. Ibinalik ni Yahweh ang pagkabihag ni Job nang ipanalangin niya ang kanyang mga kaibigan. Binigyan ni Yahweh si Job ng doble kaysa dati. Kaya't pinagpala ni Yahweh ang huling wakas ni Job ng higit pa kaysa sa kanyang pasimula. Mayroon siyang 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 1,000 pamatok ng mga baka, at 1,000 babaeng asno. Nagkaroon din siya ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Job 42, 10, 12-13. May napakahawig na nangyayari sa iyo ngayon. Hinahayaan ng Diyos si Satanas na magkaroon ng paraan sa lupa upang subukin ka at ang iyong pananampalataya. Kung naiwan ka at nanampalataya ka kay Jesus, ang panahong ito ng pagsubok
ay magpapatibay sa iyong relasyon sa Diyos, tulad ng ginawa nito kay Job. Ikaw ay magiging hindi nababasag tulad ni Job. Ang kasulatan sa ibaba ay isinulat ni Pedro, isa sa mga disipulo ni Jesus. Sinasabi niya sa atin na ang patunay ng ating pananampalataya ay mas mahalaga kaysa ginto. Kapag nakapasa ka sa pagsubok ng iyong pananampalataya, nagdudulot ito ng papuri, kaluwalhatian, karangalan, at higit sa lahat ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Kung saan kayo'y lubos na nagagalak, bagamat ngayon, kung kinakailangan, ay namamanglaw kayo sa iba't ibang pagsubok upang ang katibayan ng inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto na nasisira kahit na ito'y sinusubok sa apoy ay matagpuan. Upang magbunga ng papuri, kaluwalhatian, at karangalan sa paghahayag ni Hesukristo. Ang pagtanggap ng resulta ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Tungkol sa kaligtasang ito, masigasig na naghahanap at nagsaliksik ang mga propeta. Ipinropesya nila ang tungkol sa biyaya na darating sa iyo na hinahanap kung sino o anong uri ng panahon ang itinuro ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila nang ihula niya ang mga pagdurusa ni Kristo at ang mga kaluwalhatian na susunod sa kanila. Sa kanila ay nahayag na hindi sila naglingkod sa kanilang sarili, kundi kayo sa mga bagay na ito, na ngayon ay ipinahayag sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng mabuting balita sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit. Aling mga bagay ang gustong tingnan ng mga anghel? Unang Pedro 1:6-7, 9-12. Kung naiwan ka at pipiliin mong huwag manalig kay Jesus, ginagamit ng Diyos ang paghahari ni Satanas sa lupa para ibigay sa iyo ang eksaktong hinihiling mo. Ayaw mong maniwala sa Diyos o kay Jesus. Ayaw mong maniwala na may langit at impyerno at walang hanggang kahihinatnan para sa iyong mga pagpili sa lupa. Gusto mong mamuhay ng kasalanan. Gusto mong ilagay ang iyong pananampalataya sa pera at ari-arian. Gusto mong maging sarili mong Diyos. Ang iyong ama ay hindi Diyos, ito ay si Satanas, kaya binibigay ng Diyos ang gusto mo. Si Satanas bilang iyong pinuno at Diyos. Tingnan natin kung paano naging epektibo ang parehong desisyon na iyon, hindi ang pagpili sa Diyos para sa isang Egyptian na paraon. Ito ay noong panahon ng pagkabihag ng Israel sa Ehipto. Hiniling ni Moises na palayain ni Paraon ang mga tao sa ilalim ng awtoridad ng Diyos. Dahil hindi kilala ni Faraon ang Diyos, gumamit si Moises ng mga tanda at kababalaghan para ipakita sa kanya at patunayan na ang Diyos lang talaga ang Diyos. Iniunat ni Moises ang kanyang tungkod patungo sa langit at nagpadala si Yahweh ng kulog at granizo. At ang kidlat ay bumagsak sa lupa. Nagpaulan si Yahweh ng granizo sa lupain ng Ehipto, kaya't nagkaroon ng napakalakas na granizo at kidlat na nahalo sa granizo na hindi pa nangyari sa buong lupain ng Ehipto mula nang maging isang bansa. At hinampas ng granizo sa buong lupain ng Ehipto ang lahat ng nasa parang, maging tao at maging hayop. At sinaktan ng granizo ang bawat damo sa parang at sinira ang bawat punong kahoy sa parang. Si Faraon ay nagsugo at tinawag si Moises at si Aaron at sinabi sa kanila, "Ako'y nagkasala ngayon. Si Yahweh ay matuwid, at ako at ang aking bayan ay masama. Manalangin kay Yahweh, sapagkat sapat na ang malalakas na kulog at granizo. Hahayaan kita at hindi ka na mananatili." At sinabi ni Moises sa kanya, "Pagkalabas ko sa bayan, ay aking iunat ang aking mga kamay sa Panginoon. Ang mga kulog ay titigil at hindi na magkakaroon ng granizo, upang iyong malaman na ang lupa ay kay Yahweh." Nang makita ni Faraon na ang ulan at ang granizo
at ang mga kulog ay tumigil, siya'y nagkasala pa at pinatigas ang kaniyang puso, siya at ang kaniyang mga lingkod. Ang puso ni Faraon ay nagmatigas at hindi niya pinayaon ang mga anak ni Israel gaya ng sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Exodo 23 hanggang 25, 27 hanggang 29, 34 hanggang 35. Sa panahon ng salot ng matinding graniso, nalaman ni Faraon na siya ay nagkasala at masama at ang Diyos ay matuwid. Gayunpaman, sa sandaling mawala ang puot ng Diyos sa salot, lalo siyang nagkasala at pinatigas ang kanyang puso. Alam niya ang katotohanan, ngunit ayaw niyang paniwalaan ito. Matigas ang ulo niya parang bato. Nagsalita si Jesus tungkol sa mga taong tulad nito, mga taong ayaw maniwala. Tingnan mo ang sinabi niya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Kung ang Diyos ang inyong Ama, ay iibigin ninyo ako, sapagkat ako'y lumabas at nanggaling sa Diyos. Sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, ngunit sinugo niya ako. Bakit hindi mo naiintindihan ang aking pananalita? Dahil hindi mo maririnig ang aking salita. Kayo ay sa inyong ama, ang dyablo, at ibig ninyong gawin ang mga nasa ng inyong ama. Siya ay isang mamamatay tao mula pa sa simula, at hindi tumatayo sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya sa kanyang sarili, sapagkat siya ay isang sinungaling at ang ama ng kasinungalingan. Pero dahil nagsasabi ako ng totoo, hindi ka naniniwala sa akin." Juan 8:42 hanggang 45. Kung ayaw mong magkaroon ng anumang bagay sa Diyos, hindi ka niya pipilitin. Alam mong napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin dahil binibigyan niya tayo ng eksakto kung ano ang hinihiling natin. Kung ikaw ay naiwan, ito ay dahil hindi mo piniling maniwala kay Jesus. Sa halip, namumuhay ka sa kasalanan na sumusunod sa mga yapak ng iyong awtoridad, si Satanas. Sa panahong ito ng kapighatian, si Satanas ay pisikal na namumuno sa lupa sa pamamagitan ng Antikristo. Ibinigay sa iyo ng Diyos ang eksaktong gusto mo. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang mga taong ito ay patuloy na nanginginig ang kanilang kamao sa Diyos, tulad ng ginawa ni Paraon sa lahat ng mga salot na dinadala ng Diyos sa lupa sa panahon ng kapighatian. Ang iba sa mga tao na hindi napatay ng mga salot na ito ay hindi nagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay upang huwag silang sumamba sa mga demonyo at sa mga Diyos-Diyosang ginto at ng pilak at ng tanso at ng bato at ng kahoy na hindi nakikita, naririnig o nakakalakad. Hindi nila pinagsisihan ang kanilang mga pagpatay, ang kanilang mga pangkukulam, ang kanilang sexual na imoralidad, o ang kanilang mga pagnanakaw. Apokalipsis 20 hanggang 21. Kinagat nila ang kanilang mga dila dahil sa sakit, at nilapastangan nila ang Diyos ng langit dahil sa kanilang mga sakit at mga sugat. Hindi pa rin sila nagsisi sa kanilang mga gawa. Apokalipsis 16:10 hanggang 11. Gayunpaman, maaari kang gumawa ng ibang pagpipilian ngayon. Hindi mo kailangang maging katulad ni Paraon. Hindi mo kailangang maging katulad ng mga taong tumatangging magsisi sa kanilang kasalanan. Hindi mo kailangang hayaan ang panahong ito ng pagsubok na patigasin ang iyong puso. Hayaang ipakita sa iyo ng panahong ito ng paghahari ni Satanas kung gaano siya kasama at kung gaano kabuti ang Diyos. Pagmasdan ang dakilang kapangyarihan ng Diyos sa panahong ito at piliing maniwala. Magkaroon ng pananampalataya tulad ng ginawa ni Job at ikaw ay magtatagumpay at pagpapalain. 6.
pinarurusahan ng Diyos ang kasamaan. Dahil ang Diyos ay makatarungan, kailangan niyang parusahan ang kasamaan. Isipin kung gaano ka nagagalit kapag may nagkasala sa iyo. Gusto mo ng hustisya sa maling ginawa nila sa iyo. Nais ng Diyos na makatarungan ang maling ginawa nating mga makasalanang tao laban sa Kanya. Ang Diyos ay isang tapat na hukom. Siya ay nagagalit sa masasama araw-araw. Awit 7:11 New Living Translation. Ang Diyos ay kayang humatol at magparusa dahil Siya ang tunay na hukom ng katuwiran. Ito ay dahil Siya ay perpekto at banal at makatarungan. Nilikha Niya ang lahat at ginawa ang mga alituntunin at batas para ating ipamuhay. Ang Diyos lamang na nagbigay ng batas, ang hukom. Siya lamang ang may kapangyarihang magligtas o magwasak. Santiago 4:12 New Living Translation. Siya ang bato. Ang kanyang mga gawa ay perpekto. Lahat ng ginagawa niya ay makatarungan at patas. Siya ay isang tapat na Diyos na hindi gumagawa ng mali. Gaano siya katuwiran at katuwiran. Deuteronomio 32:4 na New Living Translation. Inaawit nila ang awit ni Moises, ang lingkod ng Diyos, at ang awit ng kordero na nagsasabi, "Dakila at kagilagilalas ang iyong mga gawa, Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Matuwid at totoo ang iyong mga daan, ikaw na hari ng mga bansa." Apokalipsis 15:3. May kahihinatnan ang ating mga pagpili dahil ang Diyos ang hukom kung saan tayo mananagot. Sapagkat nasusulat, "Buhay ako," sabi ng Panginoon, "sa akin ay luluhod ang bawat tuhod. Bawat dila ay magtatapat sa Diyos, kaya't ang bawat isa sa atin ay magsusulit ng kaniyang sarili sa Diyos." Mga Romano 14:11-12. Dahil ang Diyos ay matuwid at makatarungan, hindi Niya maaaring baliwalain ang kasamaan. May dapat siyang gawin tungkol dito. Ang kasamaan ay patuloy na lumalaki at kalaunan ay nagiging isang malaking bilang ng mga tao na tumalikod sa Diyos. Binabaliwala ng mga tao ang salita ng Diyos. Ang mga tao ay tumatangging maniwala na may Diyos at na ang Diyos ay humihiling at karapat-dapat sa ating pagsamba. Nangangailangan ito ng interbensyon ng Diyos dahil ang Diyos ang pinakahuling hukom. Hindi mo gusto kapag ang mga tao ay gumawa ng isang krimen laban sa iyo at pagkatapos ay lumayo dito at hindi mapaparusahan. Ano sa palagay mo ang nararamdaman ng Diyos? Nakikita ng Diyos ang lahat. Alam ng Diyos ang lahat. Hindi pinahihintulutan ng Diyos na hindi maparusahan ang kasamaan. Sa kasulatang ito, nakipag-usap ang Diyos kay Haring Solomon at binalaan siya kung ano ang mangyayari kung ang mga tao ay tatalikod sa Diyos at sasamba sa mga huwad na Diyos. Bubunutin sila ng Diyos mula sa lupain na ibinigay Niya sa kanila at gagawin silang isang bagay na pinagtatawanan. Ngunit kung kayo ay tumalikod at talikuran ang mga utos at mga utos na aking ibinigay sa inyo at yumaon upang maglingkod sa ibang mga Diyos at sumamba sa kanila, kung magkagayoy aking bubunutin ang Israel sa aking lupain na aking ibinigay sa kanila at aking itatakwil ang templong ito na aking itinalaga para sa aking pangalan. Gagawin ko itong isang kasabihan at isang bagay na kakutyaan sa lahat ng mga tao. Ang templong ito ay magiging isang tambak ng mga durog na bato. Lahat ng nagdaraan ay mga titigilan at magsasabi, "Bakit ginawa ng Panginoon ang gayong bagay sa lupaing ito at sa templong ito?" Sasagot ang mga tao, "Sapagkat kanilang pinabayaan ng Panginoon ang Diyos ng kanilang mga ninuno na naglabas sa kanila sa Ehipto at yumakap sa ibang mga Diyos na sinasamba at pinaglingkuran sila. Kaya't dinala Niya sa kanila ang lahat ng kapahamakan na ito." Ikalawang Kronika 7,
19 hanggang 22 New International Version. Ganito talaga ang nangyayari ngayon para sa inyong mga naiwan. Lumayo ka sa Diyos. Sumasamba ka sa mga Diyos-Diyosan, sa iyong sarili, sa mga demonyo, sa mga halaman, sa mga hayop, pangalanan mo ito. Walang pinipigilan si Apostol Pablo sa pagsasabi sa atin kung bakit ang puot ng Diyos ay nasa sangkatauhan sa panahon ng kapighatian. Nagbilang ako ng 35 akusasyon laban sa masasamang sangkatauhan sa mga talatang ito, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kalikuan ng mga tao na pumipigil sa katotohanan sa kalikuan, sapagkat ang nalalaman tungkol sa Diyos ay nahahayag sa kanila, sapagkat ipinahayag sa kanila ng Diyos, sapagkat ang di nakikitang mga bagay niya mula ng lalangin ang sanglibutan ay maliwanag na nakikita, na nahahalata sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa, sa makatuwid bagay ang kaniyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, upang sila ay walang madahilan. Sapagkat pagkakilala sa Diyos ay hindi nila niluwalhati siya bilang Diyos at hindi nagpasalamat, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang pangangatuwiran at ang kanilang walang kabuluhang puso ay nagdilim, na ipinagpalit ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sumamba at naglingkod sa nilalang kaysa sa lumikha na siyang pinupuri magpakailanman, na puno ng lahat ng kalikuan, pakikiapid, kasamaan, kasakiman, masamang hangarin, puno ng inggit, pagpatay, pag-aaway, panlilinlang, masasamang ugali, lihim na maninirang puri, mapuot sa Diyos, walang pakundangan, mayabang, nag-imbento ng masasamang bagay, masuwayin sa magulang, walang pangunawa, sumisira sa tipan, walang likas na pagmamahal, hindi mapagpatawad, walang awa, na sa pagkaalam ng utos ng Diyos na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gumagawa ng gayon, kundi sumasang-ayon din sa mga nagsisigawa ng mga ito. Mga Romano 1:18-21, 25, 20 hanggang 32. Nakikita at alam ng Diyos ang lahat. Naririnig niya ang daing ng mga taong inaapi at inuusig. Nang patayin ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel, sinabi ng Diyos na ang tinig ng dugo ni Abel ay sumigaw sa kanya mula sa lupa. Sinabi ni Cain kay Abel na kanyang kapatid, tayo'y pumunta sa parang. Habang sila ay nasa parang, si Cain ay tumindig laban kay Abel na kanyang kapatid at pinatay siya. Sinabi ng Panginoon kay Cain, nasaan si Abel na iyong kapatid? Sabi niya, hindi ko alam. Ako ba ang tagabantay ng aking kapatid? Sinabi ng Panginoon, ano ang iyong ginawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay sumisigaw sa akin mula sa lupa. Genesis 4:8-10. Bilang hukom, hindi hinahayaan ng Diyos na hindi mapaparusahan ang kasamaan. Kapag ang mga iyak ay sapat na malakas, siya ay tumugon. Nang alipinin ng mga Ehipsyo ang mga Israelita, dumaing sila sa Diyos para sa kaligtasan. Narinig sila ng Diyos at iniligtas sila. Nakita mo sa isang naunang subkabanata na ang Diyos ay kailangang magpadala ng mga salot sa Ehipto at laban sa Faraon bago niya pabayaan ang mga tao. Pinarusahan ng Diyos ang kasamaan ni Faraon laban sa mga Israelita. Pinagmalupitan kami ng mga Ehipsyo, pinahirapan kami at pinahirapan kami. Nang magkagayoy dumaing tayo kay Yahweh, ang Diyos ng ating mga ninuno. Dininig ng Panginoon ang ating tinig at nakita ang ating kadalamhatian, ang ating pagpapagal at ang ating kapighatian. Inilabas tayo ng Panginoon sa Ehipto ng makapangyarihang kamay, ng unat na bisig, ng malaking kakilabutan, ng mga tanda at ng mga kababalaghan. Deuteronomio 26:6-8.
Itinakda ng Diyos ang panahong ito ng kapighatian dahil sa kasamaan sa lupa. Narinig niya ang mga daing ng mga tao at ng lupa mismo, at siya ay tumugon. Dito, makikita natin ang mga taong namatay noong panahon ng kapighatian dahil naniwala sila kay Jesus. Tinatanong nila sa Diyos kung kailan niya ipaghihiganti ang kanilang pagkamatay. Sa mga talatang ito, ang kordero ay tumutukoy kay Jesus. Nang buksan niya ang ikalimang tatak, nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patotoo ng kordero na mayroon sila. Sila'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, "Hanggang kailan, Guro, ang banal at totoo, hanggang sa hahatulan mo at ipaghiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa lupa." Apokalipsis 6:9-10. Sinasabi ng Biblia na ang paghihiganti ay sa Diyos. Ang paghihiganti ay sa akin. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Muli, hahatulan ng Panginoon ang kanyang mga tao. Ito ay isang nakakatakot na bagay na mahulog sa mga kamay ng buhay na Diyos. Mga Hebreo 10:30-31. Sa kasulatan dito, si Jesus ang sumagot ng tanungin tungkol sa katapusan ng panahon. Pansinin na sinasabi niya na sila ay mga araw ng paghihiganti. Ang banal na paghihiganti ng Diyos. Tinanong nila siya, "Guro, kailan kaya mangyayari ang mga bagay na ito? Ano ang senyales na malapit nang mangyari ang mga bagay na ito?" Sapagkat ito ang mga araw ng paghihiganti, upang ang lahat ng mga bagay na nasusulat ay matupad. Lucas 21:7-22. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nangyari ang rapture, upang parusahan ng Diyos ang masasama at ipaghiganti ang kanyang sarili at ang kanyang mga mananampalataya. Paano ka tutugon sa mahirap na panahong ito? Bumalik sa mga talatang iyon sa itaas mula sa mga Romano at gawin ang hindi gagawin ng mga tumatangging magsisi. Kilalanin ang awtoridad ng Diyos, luwalhatiin ang Diyos, magpasalamat sa Diyos, tanggapin ang katotohanan ng Diyos, sumamba at maglingkod sa Diyos lamang at mapuspos ng katuwiran sa pamamagitan ng paglalagay ng iyong pananampalataya kay Jesus. 7. Naghahanda ang Diyos para sa milenyong kaharian ni Jesus. Ginagamit din ng Diyos ang pagdagit at ang mga pangyayaring nagaganap sa panahon ng kapighatian upang maghanda para sa ikalawang pagdating ni Jesus. Si Jesus ay pisikal na babalik sa lupa sa pagtatapos ng 7 taong panahon ng kapighatian. Binanggit ito ni Jesus noong panahon ng kaniyang ministeryo sa lupa. Sinabi niya kaagad pagkatapos ng pagdurusa, iyon ang panahon ng kapighatian. Ang kanyang tanda ay lilitaw sa kalangitan. Pagkatapos ay titipunin ang lahat ng nananalig sa kanya. Habang siya ay nakaupo, ay tumutukoy kay Jesus, at siya ang sumasagot sa tanong ng mga disipulo tungkol sa katapusan ng panahon. Habang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, ang mga alagad ay lumapit sa kanya ng bukod na nagsasabi, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Ano ang tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng panahon?" Ngunit kaagad pagkatapos ng pagdurusa ng mga araw na iyon, ang tanda ng anak ng tao ay lilitaw sa langit. Kung magkagayoy magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa at makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Isusugo niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng trumpeta at titipunin nila ang kanyang mga pinili mula sa 4 na hangin, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabilang dulo. Mateo 24:3-29-31. Si Jesus ay bumalik upang itatag ang kanyang kaharian sa lupa. Siya ay maghahari sa lupa sa loob ng 1,000 taon o 1 milenyo. Bago ang kaganapang ito,
Dapat ihiwalay ng Diyos ang mga naniniwala kay Jesus sa mga hindi. Nakikita mo, ang mga naniniwala lamang kay Jesus ang makakasama sa kaharian ni Jesus. Hindi mahalaga kung kailan nabuhay ang tao. Hanggat sila ay naglagay ng kanilang pananampalataya kay Jesus, sila ay nasa. Ito ay nangangahulugan ng lahat ng mga mananampalataya na na-rapture, mga mananampalataya na namatay pagkatapos ng pag-agaw, at mga mananampalataya na nabubuhay pa sa panahon ng ikalawang pagparito ni Jesus. Kasama rin dito ang lahat ng itinuring na matuwid bago namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan, ang mga mananampalataya sa lumang tipan. Inilalarawan ng kasulatang ito kung ano ang nangyayari sa ikalawang pagparito ni Jesus. Sinundan siya ng mga hukbo na si Jesus. Mula sa bibig ni Jesus ay isang matalas na tabak. Iyon ang kanyang salita. Si Jesus ang mamumuno. Nalaman natin na ang lahat ng mananampalataya ay nabubuhay at ang ilan ay naghahari pa nga kasama ni Jesus sa kanyang 1,000 taong kaharian. Kung ikaw ay naiwan, ito ang iyong kinabukasan kung pipiliin mong maniwala kay Jesus. Ang mga hukbo na nasa langit ay sumunod sa kaniya na nakasakay sa mga puting kabayo na nararamtan ng puti, dalisay at pinong lino. Mula sa kaniyang bibig ay lumalabas ang isang matalas at 2 talim na tabak upang sa pamamagitan nito ay saktan niya ang mga bansa. Pamumunuan niya sila sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Nakita ko ang mga luklukan at sila'y nakaupo sa mga iyo at ang paghatol ay ibinigay sa kanila. Nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa halimaw o sa kaniyang larawan at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang mga kamay. Nabuhay sila at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ang iba sa mga patay ay hindi nabuhay hanggang sa natapos ang 1,000 taon. Ito ang unang muling pagkabuhay. Mapalad at banal ang may bahagi sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito, ang ikalawang kamatayan ay walang kapangyarihan, ngunit sila ay magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa 1,000 taon. Apokalipsis 11:14 hanggang 15, 20, 4 hanggang 6. Kung ikaw ay naiwan at hindi mo inilagay ang iyong pananampalataya kay Jesus, kung gayon ay hindi mo nais na mamuhay kasama si Jesus sa kawalang hanggan. Hinahayaan ka ng Diyos na gawin iyon at pagkatapos ay igagalang niya ito. Kung ikaw ay nabubuhay pa sa panahon ng ikalawang pagparito ni Jesus at hindi ka pa rin naniniwala sa Kanya at hindi mo pa rin nailalagay ang iyong kaligtasan sa mga natusok na kamay ni Jesus, kung gayon ikaw ay itatapon sa lawa ng apoy. Sa kasulatang ito, ang anak ng tao at ang hari ay tumutukoy kay Jesus. Ito ay isang kasulatan na higit na nagdetalye sa ikalawang pagdating ni Jesus. Ang mga tupa ay yaong mga naniniwala kay Jesus. Ang mga kambing ay yaong mga hindi naniniwala. Ngunit kapag ang anak ng tao ay dumating sa kanyang kaluwalhatian, at ang lahat ng mga banal na anghel na kasama niya, kung magkagayoy uupo siya sa trono ng kanyang kaluwalhatian. Sa harap niya ay titipunin ang lahat ng mga bansa at ihihiwalay niya sila sa isa't isa, gaya ng paghihiwalay ng pastol sa mga tupa sa mga kambing. Ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanang kamay, ngunit ang mga kambing sa kaliwa. Kung magkagayoy sasabihin ng hari sa mga nasa kaniyang kanan, "Halina kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kaharian na inihanda para sa inyo buhat pa ng itatag ang sanglibutan." Kung magkagayoy sasabihin din niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, sa walang hanggang apoy na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga anghel." Mateo 25, 31 hanggang 34, 41. Walang hanggang apoy, tulad ng isang kapuspalad na wakas
pagkatapos ng pagtitiis, ng gayong paghihirap, pagkatapos ng pagdagit. Maaari ka pa ring mapabilang sa millennial na kaharian ni Jesus sa lupa. Piliin mong ilagak ang iyong pananampalataya kay Jesus tulad ng ginawa ng mga na-rapture. 9.8. Inihahanda ng Diyos ang mga mananampalataya para sa milenyong paghahari kasama ni Jesus. Ang isa pang dahilan kung bakit nangyari ang pagdagit ay dahil kailangan ng Diyos na tipunin ang lahat ng kanyang mga mananampalataya upang maihanda niya sila sa paghahari kasama ni Jesus. Alam mo na ang mga natipon na mananampalataya ay nasa langit kasama ng Diyos at ni Jesus. Ngayon sila ay inihahanda upang mamahala kasama ni Jesus sa panahon ng kaniyang 1,000 taong paghahari sa lupa. Oo, tama ang nabasa mo. Ang mga taong tinipon ay magiging mga tagapamahala sa lupa kasama ni Jesus. Mapalad at banal ang may bahagi sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito, ang ikalawang kamatayan ay walang kapangyarihan, ngunit sila ay magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa 1,000 taon. Apokalipsis 20:6. Alalahanin na ang rapture ay nagtipon ng 2 grupo ng mga tao, mga mananampalataya na buhay sa panahon ng rapture at mga mananampalataya na namatay na. Sapagkat ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na may isang sigaw, na may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos. Ang mga patay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Pagkatapos tayong nangabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Kaya't makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Unang Tesalonica 4:16-17. Nang ang mga natipong mananampalataya ay dinala sa langit, sila ay naging banal. Sila ay kinuha dahil sila ay itinuturing na matuwid, hindi dahil sila ay palaging kumilos ng matuwid. Si Jesus lang ang perpekto. Kapag ang isang tao ay naglagay ng kanilang pananampalataya kay Jesus, sila ay agad na natatakan bilang matuwid. Sa paglipas ng panahon, tutulungan ng banal na Espiritu ng Diyos ang taong iyon na maging mas dalisay. Ito ay isang proseso na tinatawag na pagpapabanal. Gayunpaman, hindi hanggang sa makarating sa langit ang mga mananampalataya ay makakamit ang pagiging perpekto. Magsikap na mamuhay ng payapa sa lahat at magsikap na mamuhay ng banal sapagkat ang mga hindi banal ay hindi makikita ang Panginoon. Mga Hebreo 12:14 na New Living Translation. Gagawin ng Panginoon ang tungkol sa akin. Awit 138, New King James Version. Naway lubusang pabanalin kayo ng Diyos ng kapayapaan mismo. Naway mapangalagaan ang iyong buong espiritu, kaluluwa, at katawan ng walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tumatawag sa inyo ay tapat, na gagawa rin nito. Unang Tesalonica 5:23-24. Ngayon na ang mga mananampalataya ay nakamit na ang perpektong pag-uugali at hindi na nagkakasala, handa na silang maghari ng makatarungan kasama ni Jesus. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi na itatag ni Jesus ang kanyang kaharian sa unang pagkakataon na siya ay pumarito sa lupa. Kailangan muna niyang mamatay para sa ating mga kasalanan. Pagkatapos ay kailangan niyang matiyagang maghintay sa langit para sa mga tao na manampalataya sa Kanya. Tandaan na nais ng Diyos na ang lahat ay maligtas. Pagkatapos, sa tamang panahon, tinipon niya sa Kanyang sarili ang lahat ng mananampalataya, binigyan sila ng niluwalhating katawang walang kamatayan, at inalis ang kanilang kakayahang magkasala. Ang millennial na kaharian ay pamamahalaan ni Jesus at ng ganap na matuwid na mga tao. Magiging kakaiba at kahanga-hanga ito sa anumang nalaman ng sino man sa atin.
Sinasabi rin sa atin ng Biblia na ang mga taong na-rapture ay nasa langit din na tumatanggap ng mga korona para sa kanilang paglilingkod sa lupa. Ilang uri lamang ng mga korona ang nabanggit, ngunit maaaring mayroong anumang bilang ng mga ito. Tingnan natin kung anong uri ng mga korona ang nakukuha ng mga raptured na tao. Mayroong korona para sa mga mananampalataya na nagpakita ng pagpipigil sa sarili na tinatawag na hindi nasisira na korona. Ang bawat tao na nagsusumikap sa mga laro ay nagsasagawa ng pagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay. Ngayon ginagawa nila ito upang tumanggap ng isang koronang nasisira, ngunit tayo ay isang hindi nasisira. Unang Korinto 9:25. Mayroong korona ng kagalakan para sa mga mananampalataya na nanalo ng mga kaluluwa para kay Jesus. Sapagkat ano ang aming pag-asa o kagalakan o putong ng kagalakan? Hindi ba ikaw man sa harap ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagparito? Unang Tesalonica 2:19. Para sa mga mananampalataya na namumuno sa ibang mga mananampalataya, tulad ng mga elder at pastor at gumawa ng mahusay na trabaho, naroon ang korona ng kaluwalhatian. Kaya't ipinamamanhik ko sa mga matanda sa inyo bilang isang kapwa matanda at saksi ng mga pagdurusa ni Kristo at makakabahagi naman sa kaluwalhatiang mahahayag. Pastulin ninyo ang kawan ng Diyos na nasa gitna ninyo, na namamahala, hindi sa ilalim ng pamimilit, ngunit kusang loob, hindi para sa di matapat na pakinabang, ngunit kusang loob, hindi bilang Panginoon sa mga ipinagkatiwala sa inyo, kundi gawin ninyong mga halimbawa ang inyong sarili sa kawan. Kapag nahayag na ang punong pastol, tatanggapin ninyo ang korona ng kaluwalhatian na hindi kumukupas. Unang Pedro 5:1-4. Ang ilan sa mga mananampalataya na na-rapture ay naghihintay sa araw na iyon. Nakuha nila ang korona ng katuwiran. Mula ngayon, ang korona ng katuwiran ay nakaimbak para sa akin, na ibibigay sa akin ng Panginoon, ang matuwid na hukom, sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi pati na rin sa lahat ng nagmahal sa kanyang pagpapakita. Pangalawang Timoteo 4:8. Kung ikaw ay naiwan at dumating upang ilagay ang iyong kaligtasan sa mga kamay ni Jesus, maaari ka ring makakuha ng korona at mamuno kasama si Jesus sa panahon ng milenyo. Ito ay tiyak na isang espesyal na korona at isa na napakahirap makamit. Nakikita mo, kakailanganin mong magpakamartir para sa iyong hindi natitinag na pananampalataya kay Jesus sa panahon ng kapighatian. Hindi mo maaaring sambahin ang Antikristo, ang halimaw, at hindi mo matatanggap ang kanyang marka. Kung tapat ka kay Jesus hanggang sa mamatay ka, makukuha mo ang korona ng buhay. At ikaw din ay makakapaghahari kasama ni Jesus sa panahon ng kanyang millennial na kaharian sa lupa. Nakita ko ang mga luklukan at sila'y nakaupo sa mga iyon at ang paghatol ay ibinigay sa kanila. Nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa halimaw o sa kaniyang larawan at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang mga kamay. Nabuhay sila at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Apokalipsis 20:4. Huwag kang matakot sa mga bagay na malapit mong pagdurusa. Narito, ang ilan sa inyo ay itatapon ng dyablo sa bilangguan upang kayo ay masubok at magkakaroon ka ng pang-aapi sa loob ng 10 araw. Maging tapat hanggang kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Apokalipsis 2:10. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang malaking karamihan na hindi mabilang ng sinuman mula sa bawat bansa at sa lahat ng mga lipi, mga bayan at mga wika na nakatayo sa harap ng luklukan at sa harap ng kordero na nakadamit ng mapuputing damit na may mga sanga ng palma.
sa kanilang mga kamay. Sumagot ang isa sa mga matanda na nagsasabi sa akin, ang mga ito na nakadamit ng mapuputing damit. Sino sila? At saan sila nanggaling? Sinabi ko sa kanya, Panginoon, alam mo. Sinabi niya sa akin, ito ang mga nanggaling sa malaking pagdurusa. Hinugasan nila ang kanilang mga damit at pinaputi ang mga ito sa dugo ng kordero. Apokalipsis 7:13-14. Sasali ka sa marangal na kumpanya. Marami sa mga disipulo ni Jesus ang namatay para sa kanilang pananampalataya. Sa mga talata sa ibaba, makikita mo na si Santiago ay pinatay sa pamamagitan ng isang espada. Sinabi ni Jesus kay Pedro na siya ay mamamatay sa pamamagitan ng pagpapako sa krus na inilarawan sa pamamagitan ng pag-unat ng iyong mga kamay. Binato si Stephen hanggang mamatay. Lahat sila ay mga disipulo ni Jesus na namatay para sa kanilang pananampalataya. Nang mga panahong iyon, iniunat ni Haring Herodes ang kanyang mga kamay upang apihin ang ilan sa kapulungan. Pinatay niya ng tabak si Santiago, ang kapatid ni Juan. Gawa 12:1-2. Tiyak na sinasabi ko sa iyo, noong bata ka pa, nagbihis ka at lumakad kung saan mo gusto. Ngunit kapag ikaw ay matanda na, iuunat mo ang iyong mga kamay, at isa pa ang magbibihis sa iyo at magdadala sa iyo kung saan mo gustong pumunta. Juan 21:18. Kayong mga matitigas ang leeg at hindi tuli sa puso at tainga, lagi ninyong nilalabanan ang Espiritu Santo. Tulad ng ginawa ng iyong mga ama, gayon din ang ginagawa mo. Sino sa mga propeta ang hindi inusig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga naghula ng pagdating ng matuwid, na ngayon ay naging mga taksil at mga mamamatay tao. Tinanggap ninyo ang batas gaya ng itinalaga ng mga anghel at hindi ninyo ito tinupad. Ngayon, nang marinig nila ang mga bagay na ito, ay nasugatan sila sa puso at pinagnalitan siya ng kanilang mga ngipin. Binato nila si Stephen. Mga Gawa 7:51-54-50. Higit sa lahat, namatay si Jesus para sa kanyang hindi natitinag na pananampalataya sa kakayahan ng Diyos na iligtas ka sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Si Jesus ay naging martir para iligtas ang iyong kaluluwa. Hindi naging madali para sa kanya. Alam niyang siya ay ipapako sa krus. Ito ang dahilan kung bakit siya naparito sa lupa. Alam niya kung ano ang kailangan niyang tiisin. Si Jesus ang nagsasalita sa mga talatang ito. Ngayon ang aking kaluluwa ay nababagabag. Ano ang sasabihin ko? Ama, iligtas mo ako sa oras na ito? Ngunit dumating ako sa oras na ito para sa kadahilanang ito. Juan 12:27. At si Jesus ay sumama sa kanila sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Nang magkagayoy sinabi niya sa kanila, ang aking kaluluwa ay totoong namamanglaw hanggang sa kamatayan. Manatili ka rito at manood kasama ko. Lumakad siya ng kaunti, nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung maaari ay ilayo sa akin ang sarong ito. Gayunpaman, hindi ang nais ko, ngunit ang nais mo. Mateo 26:36-38. Si Jesus ay may ganap na katawan ng tao. Nakaramdam din siya ng sakit tulad namin, sapagkat higit na mabuti kung kalooban ng Diyos na magdusa kayo sa paggawa ng mabuti kaysa sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo ay minsan ding nagbata dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga hindi matuwid, upang kayo'y madala niya sa Diyos na pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Unang Pedro 3:17-18. Nagtagumpay si Jesus at ang kanyang mga martir na disipulo ay nagtagumpay dahil nasa kanila ang banal na espiritu na nananahan sa loob nila. Kung ilalagay mo ang iyong pananampalataya kay Jesus, maaari mo ring madaig.
Ngayong naiintindihan mo na ang mga layunin ng Diyos para sa pagdagit, sana ay makilala mo siya at magtiwala sa Kanya bilang resulta. Piliin mong maniwala na mahal ka ni Jesus at namatay para sa iyo. Tanggapin ang Kanyang kaloob ng kaligtasan